Hello, good morning everyone. Ayan pa, punta tayong Bayawan City. Ayan, umaga tayong umalis kasi para maaga tayong makarating doon, guys. At kapasok pa tayo sa trabaho natin. Kaya inagahan ko na lang ng biyahe. Basa dito ano nangyari kaya dito, bakit basa? Dito pala sila kumukuha ng mga tubig, yung tangke nila. Sobrang tahimik, guys, ng kalsada. Tayo lang yung nagbiyahe ng ganitong oras. Pinutol ko na lang yung live ko kasi wala palang signal dito banda, mahina yung data, sayang. Sayang yung live, naputol. Kaya dito na lang tayo sa sa record na lang. I-upload na lang natin. Re-record tayo hanggang Bayawan City. Tingnan natin kung ilang oras mula dito bago tayo makarating doon sa ating pupuntahan. Malalaman natin kung butan ba tayo ng 2 oras kasi dandahan lang tayo, guys. Nasa 50 km/h lang yung takbo natin. Para iwasan disgrasya. Kaya dandahan lang tayo sa pagmamaniho, pagpapatakbo natin ng mga sasakyan natin para sigurado. Kahit dandahan, basta siguradong kakarating din tayo sa pupuntahan natin. Hindi naman tayo nagmamadali, kaya nga alas 4 ako umalis para hindi nagmamadali sa pagpapatakbo. 2 hours yung ko, nilagay ko na travel time para chill lang yung takbo natin. Kasi yung mga sasakyan na masalubong natin, kaya dandahan na lang tayo sa pagpatakbo. Hindi lang natin makikita yung view dito ngayon, guys, sa tabing dagat kasi madilim pa yung paligid. Alas 4 pa lang, sarap pa ng tulog ng mga tao. Ilan pa lang yung magising sa oras na to dito, guys, kasi pag dito banda sarap pa matulog sa ganitong oras. Yan, wala pa lang katao-tao dito, guys. Dahan-dahan lang tayo. Importante tumatakbo.
pa ng tulog ng mga tao ngayon dito guys. Wala pang gising. Or gising na nasa loob lang ng bahay. Ganda dito pala sa YouTube guys, no, kaysa sa Facebook based sa observation ko. Kasi dito sa YouTube parang ano, maraming audience, maraming viewers. Saka tumutulong talaga yung ano, mga small content creator. Gaya dun sa ano, sa Facebook matulong din ka, so marami kasing ano, maritis. Marami maritis doon. Maganda dito sa YouTube kasi parang tahimik lang. I-enjoy na lang natin yung ano, pag-YouTube natin, pag-post ng mga videos. Huwag na natin muna isipin yung ano, kung ano dyan. Importante may record natin yung mga bawat galaw natin. Sa akin yan yung pinaka ano, pinaka purpose na may record ko lang yung ano, ginagawa ko sa araw-araw. Parang album lang na pag gusto mong balikan, nandyan lang siya sa internet. Pwede mo lang siyang buksan ulit at hindi pa nasisira, hindi naluluma kasi nasa internet eh. Hindi katulad ng traditional album, yung binibili natin. Pag tumagal yung picture mo, ayun, hindi mo na makilala, nabura na yung mukha, sobrang tagal. Pero dito, pag dito may na-upload yung mga memories mo, anytime, no, pwede mo siyang balikan at hindi siya naluluma. Ayan, yan yung pinaka purpose natin, sa akin, para sa akin. Kasi pwede ring source ng income mo, kasi maraming yumaman dahil sa vlogging, dahil sa magaling silang gumawa ng mga videos nila na pinopost. So hindi lang memories, but ano na rin, para business na rin. Si YouTube is business din to eh. Kaya tayong nag-upload sa kanila is investor tayo. Kaya tayo nila binabayaran kasi ginagamit natin yung ano, system nila. Kaya kung magaling kang mag-edit, magaling kang gumawa ng videos, so kikita ka dito sa YouTube. Pero kung yung ina-upload mo sa channel mo is yung mga ginagawa mo lang araw-araw, so bihira lang yung nagbabiral niyan. Pero nakaka-earn din yan, pero pakunti-kunti lang base sa observation. Pero okay na rin, at least mayroong ano, other source
diskarte, mag-viral ang mga video mo. Ayan, kikita ka na medyo malaki-laki. Pero pag hindi, okay na yung ano, parang album lang na inipon mo lang yung mga memories mo doon sa channel mo. Anytime na gusto mong tingnan, nandyan lang siya. Saan ka pa naman, may memories ka na, makaka-earn ka pa. So ganun lang yun. Pero kailangan mo lang i-meet yung requirements ni YouTube na 1,000 subscriber tsaka 4,000 watch hour. And yun yung medyo mahirap, yung watch hour. Kaya daming mga small content creator talaga nagla-live araw-araw para lang makakuha ng ano, watch hour sa manunood. Kaso siyempre matagal din kasi hindi naman yan manood sa iyo ng ano, mula umpisa hanggang matapos. Kasi kailangan niya ding mag-live, kailangan niya din mag-post sa channel niya para ma-meet din niya yung requirements. So kaya ang ginawa ng iba, tulungan na lang. Pag nag-live yung kasama mo, supportahan mo siya. Pag nag-live ka, supportahan ka niya. Ganun na lang yung ano, pinaka-discarte ng iba. Pero yung mga sumisikat talaga na ano, na mga content creator, magagaling gumawa ng videos nila, so hindi sila dumaan sa ganun ata yung ano, nagsusuportahan. Kasi once na sumikat na yung ano, channel nila, kusa na lang yung ano lalaki at lalaki na talaga yun, kasi dadaloy na yung subscriber at saka revenue nila. Kaya wala na rin silang time na manood sa content ng ibang ano, YouTuber. Kung mayroon man yun, yung mga ano, pinapanood nila yung mga sikat din na kagaya nila yan. Pero pag small content creator ka, yung mga pinopost mo is yung mga ginagawa mo lang araw-araw, hindi na yan nila magawa ang tingnan at suportahan kasi nasa taas na sila kahit nga yung comment mo sa kanila hindi na nila mapansin. Tingnan mo yung mga malalaking content creator, kung even ano, reaction na lang sa comment ng mga fans nila, hindi na nila magawa kasi sa sobrang dami. Bihira na lang yung ano, yung ma-replyan nila konti lang, yung siguro pag ano lang, pag spare time nila, wala silang shooting, tapos manood sila ng ano, YouTube. Kaya yun, makapag-reply siguro sila sa iilan ng comment ng kanilang mga fans. Yun yung ano, yun yung dahilan bakit yung mga sabihin, maraming nagsasabi pag malaki na kasi yung ano channel, hindi na namamansin. Kasi yun yung dahilan, talagang hindi mo na mapapansin yung iba ang nagko-comment sa sobrang dami. Isipin mo mayroong comment na 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Hindi mo na yan kayang sikasuhin lahat. Kahit sabihin mo na kung ako re-replyan ko, kung hindi ako naniniwala, kasi sa Facebook din ganun din. Sabihin nila na mag-iwan ka ng bakas,
susuportahan kita. Yan, pag marami na yung comments na ano, umabot na ng 1,000, hindi na yan kaya nilang ano, panoorin lahat ng small content creator, yung lahat ng nag-comment doon. Kasi sa sobrang dami, hindi na nila yan mapansin. Maliban na lang kung mayroon talaga silang ano, binayaran na taga-reply lang talaga ng comments. So posible yun. Pero kung sila lang mismo, hindi na yan kaya sa powers mo, kasi gagawa ka pa ng content na hindi lang isa. Kasi pag sumikat ka na, pressure din yan. Hindi pwedeng ihinto ka sa pag isip kung anong gagawin mong content. Kailangan mo talagang mag-isip din. Kaya wala ka ng panahon dyan sa ano, sa pagre-reply ng mga email, mga comments nila, pag-react, no? Even sa reaction na lang, hindi mo na yan magawa. So ganun yung ano, mga malalaking content creator. Kaya wag natin silang i-judge na dahil sumikat na hindi na namamansin. Gustuhin man nila na pansinin lahat, hindi na talaga kaya yon ng powers nila sa sobrang dami, kasi gagawa pa sila ng content eh. Busy na yan ng buhay nila sa kagagawa ng content, kaya hindi na nila yan mapansin. Salamat ka na lang kung malagyan ng react yung ano, yung comment mo sa kanila, meaning nabasa nila. Pero yan, sinusubukan talaga nila yan na ma-replyan lahat. Pero talagang hindi na yan kaya pag sobrang dami na ng ano, comments. Ganun yun sa pagkakaalam ko. Hindi totoo yung siguro ang iba na pag lumaki na hindi naman namamansin, pero para sa akin yun yung pinakadahilan. Hindi na nila kayang pansinin talaga lahat, gustuhin man nila sa sobrang sikat na halimbawa si Boy Tapang. Kung tingnan mo yung mga videos niya na nagba-viral, sobrang daming comments. Kahit magla-live niya sila, hindi mo na mabasa lahat eh sa live. Kahit sinong content creator na ano, pag nagla-live sila ng ano sa kanilang channel, tingnan mo, hindi na nila mabasa lahat ng nagko-comment. Live na yun nakatingin na sila doon sa screen, pero hindi nila kayang basahin lahat sa sobrang dami, sobrang bilis. So ganun din yun sa comments natin doon sa mga videos nila, hindi na nila kayang mapansin lahat. So ganun yun hindi ibig sabihin na yumabang na sila kasi malaking sikat na sila o malaking channel na sila. Busy lang talaga at saka hindi na kayanin. At malalaman mo yan, may experience mo, diba?